nasa linya na po ng ating komunikasyon ang atin pong sunod na bisita para pag-usapan natin mga kabombo kung kumusta yung kanyang assessment sa katatapos na impeachment trial kahapon. And ano kaya yung kanyang mga inaasahan naman na mangyayari sa resumption ngayon or mamaya na siguro 10 a.m. or kung anong oras or kung anong araw, baka mga kabombo, ano kaya yung mga susunod na mangyayari pa? Well, alamin natin yan mga kabombo together with our next guest dito sa ating program. Nasa linya na ng ating komunikasyon. Ito na, pabatiin natin. Nasa linya na po si Dean J.B. Bautista. Isa po itong founding dean ng John Wesley School of Law and Governance. And dati po itong congressman. Ayun, dati palang mambabata si Sir. So, yun, Dean, magandang umaga po. Dean JB, welcome po sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati mo na kayo din sa mga viewers and listeners po natin. Marhay na aga, Bombo Kier, at sa lahat po ng taga-subaybay at taga-panood ng inyong programa na Bombo Radio Naga. Marhay na aga. Okay po. Yun. Maraming salamat sir. Mabalo sir sa pagpa-unlock dito sa amin pong invitasyon na kayo makapanayam sa aming program. Eto attorney or dean, pag-usapan po natin una sa lahat, kumusta po ang inyong assessment, dean, sa katatapos nga pong trial kahapon sa impeachment ni VP Sara? Para sa inyo din, kung kayo tatanungin, kanino nyo ba din ibibigay yung yung parang puntos sa prosecution or sa defense din? Ako'y nangangamba, no? I'm very much concerned, worried ako na itong prosecution, kasi pinaubaya nila sa isang bagamat batikan nito at veterana na abogada, ipinaubaya nila sa kanya nung house managers ang pagpipresenta ng lahat ng mga testigo galing sa COA. Ang kinakakaba ko dyan, Bombo Kier, all the while, sinasabi ko to pagka kasi attorney o mga practitioners, mga magagaling na practitioner, ang inilagay mo dyan, at yan ang makikipagtunggalian dyan sa loob ng impeachment court. Malulugmok ang proseso sa mga maraming teknikalidad. Kasi nagpapagalingan ng mga abogado tungkol sa mga nalalaman nila sa mga rules of court, sa mga technicalities, sa procedure, sa mga stipulation, ganyan. Kaya nababalaho tayo. Ibig sabihin we are getting stuck dito sa mga maraming technicality na to. Kamukha lang halimbawa, ito nangyari sa dalawang nakaraang araw. Pinag-aawayan nila yung tinatawag na stipulation. Dahil itong abogado ng prosecution, si Attorney Kapunan, pilit pong hinihingi na makipag-stipulation ang depensa sa kanya tungkol doon sa maraming mga acknowledgement receipts. Alam niyo po, yung stipulation, ang ibig lang po sabihin yan, magkakasundo ang dalawang panig na ganyan na yan na ang umiiral na kumbaga facts, tinatanggap ng parehong panig. Yan pong stipulation of facts, nangyayari yan kadalasan doon sa tinatawag na pre-trial. So dapat po sana nung nag-pre-trial pa lang, pumasok na ang prosecution sa stipulation of facts. Ngayon po ay nagtatrial na. Hindi nila pwedeng pilitin ang depensa na pumasok sa stipulation kung aayaw nito. At kung ang depensa naman, kung ako po talagang nasa depensa rin, ay hindi ako papayag sa stipulation of facts. Bakit po? Kasi pagka pumasok na kayo sa stipulation of facts, umaamin na kayo na ganyan nga ang katotohanan. Kaya pinadadali ninyo ang trabaho ng prosecution. Kung kayo naman abogado ng depensa, ay mahina naman siguro kayo masyado pagka pumayag kayo sa ganon. Kaya siyempre, natural lang na maasahan na itong mga taga-depensa ay hindi papayag. Tignan nyo, ang dami-daming oras na inaksaya ng impeachment court para dun lang.
Sinasabi ni Attorney Kapunan, sila raw ay inindian. Sinasabi naman ni Presiding Officer Escudero, hindi naman kayo inindian, dinos kayo. Yung ba naman mga ganun kailangan pag-usapan talaga at saka talakayan sa impeachment court. Kaya ho, medyo nababagala na ako sa proseso nila at hindi malayo, maski ang ating mga kababayan, ganyan na rin. Baka mainip ang taong bayan sa tumatakbong proseso dahil nga dito sa pagalingan ng mga abogado. Okay po yun. Good point, attorney. Pero dito, attorney, sa anong ito, kasi ayun nga po, nagkaroon ng sagutan tungkol doon sa hindi pagsipot ng defense sa meeting para paghambingin yung mga acknowledgement receipt. Sa pananaw ninyo din, normal lang po ba ito sa isang trial o may epekto ito sa credibility ng isang panig din? Tinang panig, wala naman. Kasi hindi ang credibility dyan, Bombokir, pinag-uusapan natin pagdating sa ebidensya. At kasama sa ebidensya ang testimonya ng mga testigo. Wala namang pinag-uusapang testigo rito Kasi ang di umano, sabi ni Attorney Kapunan, nagkasundo daw sila doon sa impeachment court na magkikita sila ng ganitong araw. Ito ay nung nakaraang linggo pa, para daw sila ay pagkasunduan nila yung mga dokumentong pinag-uusapan. Ito yung mga acknowledgement receipts. Diyan kasi sa acknowledgement receipts sa Bombokir, diyan lumalabas yung mga pangalan na katawa-tawa Kaya hindi mo naman hindi ko maintindihan kung bakit ewan ko kung sino sa depensa ang pumayag na o sige magkikita sila. At sabi pa ni Attorney Kapunan, isinet daw ng husgado yan ng impeachment court yan. Pero hindi naman kasi mandatory yun. Hindi naman komot nagkasundo silang ganon. Wala nang ibang choice itong depensa kundi sumunod. Ngayon kung nagbago isip nila at ayaw nila, walang magagawa yung prosecution. Kaya nga ang nangyari, itong si Attorney Kapunan, parang na lang siya, sinisisi na lang niya yung depensa, bakit hindi sila sumipot. Ako ang pagtingin ko dyan sa episode na yan, hindi tama yung ginagawa nilang proseso. Kasi yung prosecution, talaga naman pong yan expected yan, na ilahad nila ng malinaw na naiintindihan ng publiko yung kanilang ebidensya para makumbinse yung impeachment court judges na meron ngang pagkakasala ang Vice President para tanggalin siya sa posisyon. Take note, Radyo Kero, ito hong proseso sa Senado na to, hindi naman po para parusahan ang Vice Presidente. Wala hong parusa to. Walang parusa to na kulong. Walang parusa to na kamukha ng isang criminal case na ikukulong mo yung nasasakdal. Ito po ay pagsisingil sa isang mataas na opisyal ng ating bansa. Na kung meron man mga ginawa siya na hindi ayon sa ating pamantayan sa saligang batas, sa pamantayan ng mga public officers. Halimbawa, kung siya ay talagang nambubulsa ng pera, kung siya ay nagmumura ng mga opisyal at nagpo-propose na patayin ang ibang opisyal ng ating gobyerno, kamukha na ating Pangulo, yan bang ganyang klase na opisyal ay dapat pang manatili sa kanyang mataas na posisyon. Kasi yan po ay isang posisyon na ipinagkaloob ng taong bayan Ngayon, alam mo po, masyado marami ang taong bayan, ilang pong milyong butante tayo. Hindi naman tayo makakaboto na tanggalin siya Ang makakaboto po niyan ay ang representante ng taong bayan, kaya ibinigay ng konstitusyon yan. Kaya po sa tingin ko, kailangan yung prosesong ito medyo mapabilis. Bawasan ang mga teknikalidad. Hanggat maaari, huwag yung mga practitioner or litigator ang magpo-prosecute. Hayaan sana na lang yung mga congressman natin ang humawak nito at sila na lang ang magpatunay. After all, Bombokir, gaano karaming linggo, kung hindi man buwan, ang inubos ng ating mga congressman? Number 1, doon sa Quadcom. Nakita na nila yung ebidensya doon pa lang di ba? So, alam na alam po nila yung ebidensya niyan. Kahit tulog sila, kaya nilang sabihin at patunayan yan. Pangalawa,
Ilang pun linggo nung tumakbo na nag-imbestiga sila doon sa Committee on Justice ng House of Representatives bago nila iakyat sa plenaryo yung articles of impeachment para ma-approve at maipadala sa Senado. So doon pa lang makikita natin na masyado na silang maraming nalagak na impormasyon at kaalaman tungkol sa mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Ngayon, hindi naman po alam ito ng mga private lawyer ng mga litigator Pag-aaralan pa nila yan. Pagkatapos pag pinag-aralan nila yan, ipipresenta nila yan sa pamamaraan na alam nila. Ang alam po ng mga abogado, kamukha ko po, ako'y litigator, siyempre susunod ka ng mahigpit na mahigpit sa rules of court. Sa lahat ng mga patakaran na tumatakbo sa isang courtroom trial. Hindi po maganda yan. Sapagkat yan, yan ang sinunod na pamantayan ng ating mga congressman at mga senador, magtatagal po yan. Ang litigation, Bombukir, ang litigation umaabot ng taon. Alam ko yan bilang practitioner. Kasi nga, napakahirap ng mga procedure dyan. Hindi naman po kailangan pahirapin ang procedure. Sapagkat ito naman, hindi naman ito para ipakulong ang Vice President, kundi para lang siya to be held accountable, ika nga. Para singilin lang siya kung tama ba yung ginagawa niyang mga pagkilos. Alam na po ng mga taong bayan alam na ng taong bayan ang Eligris Piatos. Alam na ng taong bayan na kumuha ng papatay para sa presidente, sa pangulo. Bakit ho nagtatagal ng ganito? Para lang maintindihan ng senador yan. Yung mga senador naman ho na yan, alam din naman nila kung ano na nangyari. Ang kailangan lang, ipresenta sila sa kanila ng malinaw at maayos yung ebidensya. Palagay ko, Bombokyer, nagtatagal tayo masyado doon sa mga COA auditors yung mga sa Commission on Audit. Mas maganda siguro na ipresenta na yung mga findings ng COA, pumunta na doon sa may kaalaman kung ano ang nangyari diyan sa pera na yan. Pakita na nila. Paano bang saan pumunta yung pera na yan? Kasi ngayon, nalalaman na natin na maraming irregularidad na nangyari. Pero diyan sa mga irregularidad na yan, ang question, yan ba ginamit ng Vice President para sa mga personal niyang pangangailangan? O yan ba ginamit para sa isang programa na naaayon doon sa circular ng COA at therefore naaayon sa batas? Yan lang naman po ang kailangan sagutin. Kasi pagka hindi umayon yan, may presumption naman po ang COA na ginamit yan para sa personal na bagay. Iyan po ang kailangan i-emphasize ng prosecution. Kaya lang nagtatagal, Bombokyer, kasi mga lawyers ang inilagay nila dyan. Alam mo, mga lawyers po, mahilig na mahilig yan sa mga rules Mahilig na mahilig yan sa pagalingan at pagdedebate sa loob ng courtroom. Kaya nagtatagal. Opo, iyon. Okay, so dapat pala mga mga kongresista na prosecutor yung nandun, Din. Pero mas dito, maganda Din, po. maitanong ko po kasi kahapon nag-file ng kaso ang DOJ na grave threats kay BP Sara. Makakaapekto po kaya yon sa trial, Din? Ang kasalanan ni Vice President doon sa Article 4 ng Articles of Impeachment, hindi naman po talagang grave threat as a crime Kasi Bombokyer, yung grave threat na tinatawag namin mga lawyers, nakasaad yan sa Revised Penal Code bilang isang felony. Kasi pagka felony ang pinag-usapan natin, ipapatunayan ng prosecution lahat ng elemento ng felony para ma-convict mo yung akusado. Dito naman hindi naman ito pinagbibintangan si Vice President Sara ng grave threat na meron siyang kriminal na ginawa. Ang pinag-uusapan dito, ito bang si Vice President Sara, meron ba siyang pagkilos, behavior, misconduct, na ang tinatawag po dyan sa ating saligang batas other high crimes. Kasi pagka yung pagkilos ng isang mataas na opisyal ay hindi naaayon sa pamantayan ng pagkilos ng mga opisyal natin ng ating republika,
yan po ay maaaring maging other high crime o kaya betrayal of public trust. Yan po sana ang pinuprove nila, hindi yung grave threat. Kasi hindi naman, ako para sa akin bilang isang lawyer, hindi naman ho grave threat talaga yung nangyari eh. Hindi naman niya pinagbantaan yung Pangulo eh. Diniklara niya over public television na kumuha siya ng isang tao na papatay kay Pangulong Marcos at sa kanyang may bahay, sa First Lady, at kay dating Speaker Romualdez, kung daw sakaling siya'y patayin. Yun ang sinabi niya. Ngayon, kung yan ba ay pagbabanta o hindi, yung question na yan, ibibigay niyo sa husgado yan eh. Sa Municipal Trial Court, yan po ang magbibista kung yan ay grave threat. Eh hindi naman po grave threat ang pinapatunayan dito. Ang pinapatunayan dito, other high crimes or betrayal of public trust. Yung bang pagkuha niya ng papatay sa Pangulo, yan ba ay other high crimes? Yan ba ay betrayal of public trust? Sa akin pong paningin, yan po ay gano'n na. Other high crimes na yan at betrayal of public trust na yan. Kasi wala hong vice-presidente o kung sino man na impeachable official ang dapat umasal ng ganyan. Yan po ay asal ng isang kriminal at ng isang gangster. Hindi po pwedeng manatili sa ating mataas na pwesto ang mga taong umaasal ng ganyan. Kaya po tingin ko nga na i-prove na nila yun eh. Ngayon, sa inyo pong tanong na kung makakatulong ba yung pagkakapile doon sa Department of Justice, sa tingin ko po hindi. Sapagkat sa Department of Justice, ang titignan na nila ay yung krimen. At bubusisiin na nila kung meron ba itong prima facie evidence at saka kung merong reasonable certainty of conviction. Eh mataas na ho ng mga standard yan. Eh ang standard lang po ng impeachment, clear and convincing evidence. At Bombokir, hindi ito clear and convincing evidence of grave threat. Ito ay clear and convincing evidence of other high crimes and betrayal of public trust na pinapatunayan ng asal ng Vice Presidente na kukuha siya ng papatay sa ating Presidente. Ganun po dapat yon. Opo, iyon. At din, bago tayo mag-proceed sa interview, pwede din umatras po tayo ng konti. Napuputol kasi din yung ulo natin sa camera. Opo. Okay. Ayan, opo, yan. Okay, sige, proceed na tayo din. Okay na po. Okay. So, ito din, maitanong ko po. Kahapon, lumabas sa, base po sa testimonya ng witness ni Silene Del Campo, yung confidential funds ginastos daw sa Christmas party ni BP Sara. Ano ang masasabi nyo doon, Din? Yan po, maliwanag na paglabag yan ng alituntunin ng COA para sa paggagamit ng confidential funds. Kasi ayon po sa circular, kailangan merong programa na isubmit yung opisina, yung agency. In this case, the Office of the Vice President. At yan pong programa na yan, kailangan po istrikto yung paggamit ng pondo para in furtherance po ng programa na yan, para mapatupad yung programa. Ang Christmas party po, siguradong hindi kasama sa programa yan. Sapagkat hindi naman po kinakailangan ang Christmas party ng confidential funds. Ngayon, ang ibig lang po sabihin nito, ginagamit ang confidential funds sa lahat ng bagay na gusto ng Vice President na gamitin siya. Hindi na tumutupad sa alituntunin ng batas. Kung saan gusto ng Vice President na ilagay, halimbawa, Christmas party, birthday party, at kung ano pang mang party, doon niya ilalagay. Ngayon, hindi naman natin alam kung yun nga bang buong yung buong halaga na yan ay ginastos para do sa Christmas party. Baka yung iba dyan, binusa na nila. Yan ang hindi natin maintindihan. At kahit na yan ay talagang inubos nila para sa Christmas party, mali pa rin yun. Hindi pa rin yun, sapagkat yan po ay mga personal na mga bagay. Hindi ho dapat ganyan na nilulustay at yung para itinatapo na lang yung ating confidential funds dahil yan ay pera ng taong bayan. Opo. Sa statement din ng ng witness, halimbawa mula nung kay Attorney Wamil,
and kay Silene Del Campo. Kumusta po sila para sa inyo bilang witness? May mga nakikita ba kayong mga irregularidad, Dean? Bombok yan, magagaling yung mga witness na yan mga professional yan. At ako nagtitiwala ako na walang sasabihin hindi totoo yung mga yan. Kasi mga sila mga regular officials sila ng Commission on Audit. Mahigpit naman ang ating COA kung tutuusin kaya yung kanilang mga testimonya sa impeachment court, kamukha ni Attorney Wamil at yung sino yung nakaupo ngayon, yung babaeng auditor, okay yan, okay sila. Mga tama yung mga kasi alam mo yung testigo, ang problema doon sa umiiral ngayon na procedure diyan sa impeachment court. Dahil nga ginagaya nila masyado yung nangyayari sa sa husgado, sa totoong courtroom. Kasi itong si Presiding Officer Chis Escudero, ayaw niya na may ibang paliwanag na pumapasok Ang gusto lang niya, kung ano itanong nung prosecutor doon sa testigo, sumagot lang yung testigo nang ayon doon sa rules of court na pagsagot ng testigo. Kaya dyan, maraming naaaksaya na na paliwanag na maaari sanang bigyan ng konteksto itong mga technical findings ng COA. Naalala mo noon, Radio Care, nagsasalita si Congresswoman De Lima, mag-o-opening statement siya. Sasabihin lang niya sana yung konteksto nitong mga ipipresenta na ebidensya ng COA. Di ba? Habang nag-uumpisa pa lang siya, inobjekan siya ng depensa. Sabi ng depensa, teka, hindi naman nangyayari sa totoong trial yan. Totoo naman, kasi sa trial, wala naman talagang mga opening statement. Ang meron sa trial, pagkatapos mong ipresenta yung testigo, gagawa ka ng formal offer of evidence. Yung formal offer of evidence, sumusunod lang yan kung ano ang gusto mong patunayan. Kaya nga, nasayang tuloy yung konteksto na ipapaliwanag sana ng isang kongresista para maintindihan ng taong bayan bakit ba ipinipresenta nila itong mga auditor na to. Sana mas magkakaintindihan kung pinayagan ni Chis Escudero na ibigay muna yung konteksto. Ipaliwanag muna nila Congresswoman De Lima, ayan, kababayan nyo pa yan dyan sa Bicol, para maintindihan lalo ng mga ating mga kababayan Bicolano at lahat ng ating mga kababayan, bakit nyo ba pinipresenta itong mga taga-COA na to? Ano ba yung hinihintay natin? Ano ba yung inaasahan natin, ini-expect natin na sasabihin ng mga COA auditors? Kaya lamang, sinawata inobjekan ng depensa at ito namang presiding officer na naniniwala na yata na siya ay isang totohanang hukom, hindi naman siya hukom. Hindi naman siya talaga hukom. Mga lang sila mga senator judges na para sila dapat mga mga jury, mga political judges sila hindi naman sila mga totoong judicial officers na huwes Dahil hindi naman mga abogado yung karamihan sa kanila. Hindi ba? Ngayon, minamanipula ni Chis Escudero, sasabihin niya, hindi nga dapat magkaroon ng opening statement na ganyan. Kasi daw, ang sinusunod nila, ito katawa-tawa. Sinasabi nila Escudero at yung mga pro Sara Duterte na senator, what you hear, you cannot unhear. Ayun. Yun daw narinig mo na, hindi mo na pwedeng hindi na marinig. Yan ang sinasabi nila. Kaya kailangan daw maingat doon sa mga ipinapasok na ebidensya at sinasabi ng mga prosecution. Yan ay malaking kabalastugan yan. Sapagkat unang-una, yung mga senator judges natin, hindi mo naman pwedeng sabihin na mga mahihina lang ang mga isip niyan. Kahit papano, kahit na yung mga walang masyadong mataas na pinag-aralan dyan, may mga sentido naman yan Meron naman po silang sentido kumon para makaintindi at nahalal na sila dyan sa posisyon na yan para makaintindi ng mga ipinapaliwanag dun sa impeachment. Kaya hindi naman po kailangan na what you hear, you cannot unhear. Huwag naman po ganun. Kasi kahit narinig mo at nalaman mo yung narinig mo yung mali, di siyempre, hindi mo na paniniwalaan yun.
Kaya ho kalokohan yung mga ibang mga sinusunod nilang alituntunin dito eh. Para sa akin mahina ho yung mahina ho yung pag-handle nitong impeachment na to. Hindi ho ito kamukha kasi nung panahon ni Pangulong Erap, ang nag-handle ho ng impeachment, Chief Justice ang naging presiding officer. Ayan, wala tayong question. Magaling yan. At sa tabi niya, nandun yung ating Senate President, si Nene Pimentel. Ngayon, nung panahon naman ni Corona, ang umupong presiding officer ay si Juan Ponce Enrile. Ito pong mga presiding officer na to talagang merong gravitas. Ibig ko po sabihin, kahit sa aming mga abogado, mataas po ang aming pagtingin sa kanila. Sila po ay mga nakakaintindi ng batas at hindi lamang nakakaintindi ng batas. They have the wisdom. Yung pong kanilang malalim na pag-iisip at malalim na pag-iintindi. Hindi lamang sa batas kundi sa politika ng bayan. Ngayon, dito nagkaroon tayo ngayon ng isang presiding officer na hindi naman siya ganun kagaling na abogado. Si Chis Escudero ho, nag-practice po siguro sandali yan, pero pagkatapos namulitika na agad. At mas magaling siya mamulitika kesa siya mag-abogado. Sigurado ho yun. Kasi nakaakyat na siya sa ganyang posisyon eh. Pero tandaan po natin, natanggal na Senate President yan. At nung siya ang Senate President, unang umakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, yan po ay pinatagal niya. Idinelay niya ng idinelay hanggang yung Supreme Court na nagsabi, hindi na pwedeng bistahin yan. At ito ay violation na raw ng 1-year ban. O ayun ang nangyari. O pagkatapos ngayon, natanggal siya sa Senate President, pagkatapos na-involve siya dito sa ating flood control scandal, hindi ko maintindihan kung anong dahilan at siya pa ang nilagay ng presiding officer doon. Medyo hindi ho ako bumibilib sa kanyang pagpapatakbo ng impeachment trial. Masyado siyang mapagbigay sa lahat, pinapatagal niya, pero yung mga dapat sanang marinig, sinusupil niya, kamukha nung mga sasabihin ni Jinky Luisro or ni Congresswoman Laila de Lima, ayaw niyang ipatuloy. Samantalang yun sana magbibigay ng konteksto sa marami sa mga ipipresenta nilang ebidensya. Kaya ho masyadong nagiging technical. Okay. Ito, Din, last question ko na lang din bago tayo magtapos. Sa mga senator judge, Din, kumusta naman po sila? Yung mga line of questioning ng senator judge natin, ano ang masasabi nyo doon, Din? Nakita ko po ang magagaling magtanong yung hindi abogado Kamukha po ni Senator Judge Erwin Tulfo. Magaganda po yung tanong niya. Talagang may sentido. Kitang-kita mo na hinahanap niya. Hinahanap niya yung tamang mga sagot. Halimbawa po, doon sa yung dapat hindi nila tinawag na grave threat ito pero yung sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Maganda yung tanong niya kasi ang tanong niya doon sa witness na taga-NBI, gaano karami ba yung nakakita nito? Meron ba kayong findings? Kung gaano kalaganap ang nakapanood dito? That was a very relevant question, Hindi siya hindi siya question ng ng pag-secure ng conviction sa grave threat. Siya ay question ng pagpapatunay na merong betrayal of public trust at saka commission of other high crimes. Ayan. Itong Tulfo magaling, si Senator Risa Ontiveros na hindi naman abogada, magaling din siya magtanong. At saka itong si dating Senate President Tito Soto, sapagkat naalala ko doon sa first article, doon sa article number 4, I should say, naiitama nila ang direksyon ng pupuntahan ng pag-i-establish ng evidence. Ibig sabihin, sinasabi nila, hindi naman yung criminal offense ang ating hinahanap dito, kung hindi yung constitutional offenses, yung betrayal of public trust at yung commission of other high crimes. Ayan. Siyempre, itong mga nagtatanong ng mga abogado, kamukha ng mga magkapatid na Cayetano, kitang-kita mo yung prejudice nila at saka yung bias mukhang hindi mo na mababago isip nitong dalawang to kahit na anong klase pa ang ebidensya na ilagay mo dyan sa impeachment court. Kahit na
isang toneladang ebidensya ay pakita mo dyan para ipakita mo na guilty for constitutional offenses or betrayal of public trust, other high crimes, graft and corruption, itong Vice President, ay hindi na sila matitinag. Ginagamit lang nila yung pagiging abogado nila sa pamamagitan ng paggamit ng mga technical na mga termino at syempre parang pinagmamalaki nila na sila abogado doon. Mabuti na nga lang po, wala si Marcoleta dyan eh. Kung nandyan si Senator Marcoleta, mas magulo yan. Kasi gagamitin niya na maraming teknikalidad yan at iinsultuhin niya yung mga hindi abogado. Sasabihin niya, yan ang hirap sa mga hindi abogado, hindi na iintindihan ito eh. Si si Alan Peter naman, ang sinasabi, sabi daw ni dating Senator Joker Arroyo, it is useless, futile, para makipagdebate on a legal point sa hindi abogado. Hindi naman po puro legal point pinag-uusapan dito because we must remember that an impeachment proceeding is more of a political exercise than a legal exercise. Kaya lang ho nagiging legal yan kasi ho pinangangalagaan lang ang due process. Yun lang yun. Pero yung teknikalidad ng pagpipresenta ng ebidensya, pagpapatunay ng mga katotohanan, hindi naman po kailangan talagang istriktong dumaan yan doon sa mga pamantayan at utos ng ating rules of court. Sapagkat pag ginawa natin yan, ito ay magiging napaka mabusisi, napakatagal, at maiinip na po ang taong bayan para malaman nila. Yan pong mga sinasabi dyan, karamihan dyan, alam na natin. Kailangan lang po mailahad mabuti ng prosecution. I wish na yung mga House prosecutors na lang ang magpresenta ng ebidensya rather than give it to the lawyers kasi tatagal po yan. Po. Ito, Dean, last na lang talaga ito. Ano ang inaasahan nyo din na mangyayari? Siguro mamaya sa resumption ng trial. Ano ba ang ipapakita ng prosecution? Ano ba ang gagawin ng defense sa tingin nyo, Dean? Ang tingin ko po, yung prosecution, itutuloy lang nila yung mga pagpipresenta nila ng mga COA auditors, ano? Kasi ho, magtatagal na yan eh. Kasi hindi pumayag ang defense na makipag-stipulation doon sa mga acknowledgement receipts. Kaya po yung pagpipresenta ng more and more acknowledgement receipts, yan po ang tututukan yan. At syempre, ito namang mga nasa depensa, papatagalin lang nila ng papatagalin yung trial, i-raise nila lahat ng klase ng technical defense para lang mainip na ang taong bayan at maipakita nila na wala nang nangyayari dito sa impeachment natin. Yun kasi ang yun ang objective ng defense para anuhin na lang i-wear down itong prosecutors at ang taong bayan na nanonood. Kasi ilang linggo na tayo bombokyer, ano? Baka pumapasok na tayo na isang buwan dito sa impeachment trial na to. Pag ito, umabot pa tayo ng panahon ng itong budget hearings ng Kongreso, baka humatabunan na to issue ng impeachment natin. Napakahalaga hong issue ito sapagkat ito yung issue ng accountability of public officials. Kaya po itinatag namin itong Artikulo 11. Sapagkat yung Artikulo 11 po, yan ang Article 11. This is a new article sa ating po 1987 Constitution na merong ang pinamagatan po niyan ay accountability of public officers. Yan po ay bago sapagkat sa mga nakaraan nating saligang batas hindi po wala pong ganyang klase ng mga na artikulo. Kailangan po masingil nating mabuti ang impeachable official na Vice President dahil sa mga asal na ginawa niya at ito'y malapit naman ang palagay ko, mapapatunayan naman talaga ito ng prosecution. Kinuha niya at kinulimbat niya ang confidential and intelligence funds. Opo, iyon. With that, Dean, thank you very much sa pagpa-unlock po sa interview. Hopefully, naliwanagan po yung mga audience natin sa isang makabuluhan at substantial po na mga info galing po sa inyo regarding dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara. Thank you, Attorney. Thank you, Dean. Apo. Marhay na adlaw sa inyo lahat. Ayan, opo. Marhay na umabalos po, Dean, sa pagpa-unlock sa interview. Thank you, Dean. Ingat po kayo palagi.